Dapat na bang buwagin ang party list system? Para sa akin, panahon na upang buwagin ang party list system sa Pilipinas. Bagamat original itong nilikha upang bigyang boses ang mga marginalized sectors, tila nalilis na ito sa tunay nitong layunin. Sa halip ng mga tunay na kinantawan ng mga sektor gaya ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan at katutubo, ang ilan sa mga nakaupo ngayon ay mula sa mga political dynasty, mayayamang negosyante o mga personalidad na walang malinaw na koneksyon sa sektor na kanilang kinakatawan. Sa halip na magsilbing tulay ng mga inaapi at hindi naririnig, nagiging backdoor entry na lamang ito para sa mga tradisyonal na politiko na nais makapasok sa Kongreso nang hindi dumaraan sa mas mahigpit na labanan sa mga distrito. Ang resulta, nadaragdagan ang bilang ng mga mambabatas, ngunit hindi naman nadaragdagan ang kalidad ng representasyon. Bukod dito, nagiging sagabal din ito sa epektibong paggawa ng batas. Sa dami ng party list groups na may kanya-kanyang advokasya, nagkakaroon ng kalituhan at pagkakawatak-watak sa mga prioridad ng lehislatura. Imbis na magkaisa para sa pambansang interes, mas nangingibabaw ang pansariling layunin ng bawat grupo. Kung tunay nating nais ng representasyong makabuluhan, mas mainam na palakasin ang mga lokal na konseho, civil society organizations at mga sektor sa labas ng Kongreso. Sa ganitong paraan, mas direktang maririnig ang kanilang tinig at hindi na kailangan dumaan pa sa isang sistemang tila naging instrumento na lamang ng kapangyarihan at pansariling interes. Ako bilang isang mamamayang nagnanais ng tunay na pagbabago ay naniniwalang panahon na upang buwagin ang party list system. Hindi upang patahimikin ang mga sektor, kundi upang bigyang daan ang mas makabuluhang paraan ng representasyon.